he says that he wants to come back here, sure, by all. In the conspiracy to overthrow our duly constituted government by violence. I will go back because I think I'm innocent. And if Mr. Marcos would like to shoot me on that basis, so be it. Well, as anyone who's been through it, who's had an extended sickness in the family would probably understand. It's quite nerve-wracking. It's an emotional roller coaster. Both for what the UN at its best stands for, the peace, freedom, dignity, and partnership of mankind. There's never been a single dictator in history that has lived forever. I have written Mr. Marcos letters upon letters, and I told him, read your history, my friend. I have no hatred for you. I only have pity, because if you do not see and you do not remove the calluses from your eyes, if you do not remove your blinders, you will meet the same fate of all the dictators of history. And so I tell Mr. Marcos, study the lessons of history before it is too late. But I knew that somehow I will regain my freedom. Maybe not in this world, but elsewhere. And I knew that sometime, somewhere, Mr. Marcos and I will meet. To enlighten him, it is our duty and our obligation to tell Mr. Marcos that maybe he is wrong. Alam ko may panganib sa aking pagbabalik, pero kailangan ko itong gawin para sa aking bayan. Handa akong harapin ito anumang ang aking kaugatan para ito sa aking bayan at kalayaan. Wala na din akong magagawa dahil may warrant of arrest na ako at meron ng threat sa aking buhay. Bago ang sigawan ng kalayaan sa EDSA, may isang pamilyang matagal nang namamayani sa kapangyarihan. Hindi lang noong 1917 sa Ilocos Norte na si Ferdinand Marcos. Matalino, ambisyoso, determinado. Noong 1965, nahalal siya bilang Pangulo ng Pilipinas. As I have often stated, the future is being born. Ngunit tumagal, nagbago ang ihip ng hangin noong 1972. Dineklara ang batas militar. As of the 21st of this month, I signed Proclamation number 1081, placing the entire Philippines under martial law. Maraming nagsasabing ito raw ay para sa kaayusan, para sa iba, ito'y panahon ng takot. Disturbance against the people in front of
kasama sa pamamahala ng kanyang asawa na si Imelda Marcos na naging makapangyarihan bahagi ng administrasyon. Habang lumalaki ang utang ng bansa, lumalakas din ang bulong ng taong bayan at darating ang araw na ang takot ay magpapalitan ng tapang. Bilang kalimang tanggol ang pambansa, hindi ko na kaya pagtanggol ang mali. Bilang sundalo ng ating bayan, kailangan kong protektahan ang ating bayan, hindi ang diktador. Kumalas na tayo. Magandang araw po sa ating mga Pilipino. Kasama po natin si Cardinal King, may mensahe po siya para sa ating lahat. May mga sundalong kumalat sa kapangyarihan na hindi makatarungan. Nananawagan po ko sa inyo. Sa mga minamahal kong kapatid na Pilipino, ang ating bayan ay dumaraan sa matinding pagtubo. Dapat tayo sa EDSA upang sila protektahan. Hindi tayo gagamit ng lahat. Sadalin natin ang ating rosaryo, dasal at pananampalataya. Ito po ang oras ng katotohanan. Naway suportahan po natin sila Emilian at Travis. Muli, maraming salamat Cardinal King. Ating pong suportahan ang kanyang kaanyaya. Maraming salamat. Kailangan na natin yung pagkasa ng nangyayari sa mundo. Tama, hindi na tayo bigkas na ito. Narinig ko ang panawagan ni Cardinal Sin. Maging ako man, hindi tayo maaaring manatili rito. Karapatan ng bayan! Ipaglaban! Karapatan ng bayan! Demokrasya ay paglaban! Hindi ko akalain sa ganito matatapos ang lahat. 20 taon po pinangunahan ng bansang ito. Mama! Papa! Galit na galit na ang mga tao sa labas. Papa, nakaalis po ba tayo? Pero tayong halal na pamahalaan. Bakit tayo ang aalis? Nagkakagulo na yung mga tao. Hindi na ligtas kung mananatili pa tayo dito kaya sa ayaw at sa gusto nyo, pupunta tayo ng Hawaii. Paano na ang Pilipinas? Kamusta ang mga nagpapwesta? Kontrolado pa namin ang mga nagrarally. Yun yung narapat ng gawin. Nabalik pa tayo, hindi ba? Hindi ko na alam kung kailan. Ngunit, hindi dito nagtatapos ang ating kwento. Demokrasya ay paglaban! Gori! Gori! Gori para sa presidente!
President of the Philippines, as President of the Philippines, preserve and defend its fundamental law, preserve and defend its fundamental laws, execute its just laws, execute its just laws, do justice to every man, do justice to every man, and consecrate myself and consecrate myself to the service of the nation. to the service of the nation. So help me God. So help me God. Muhammad, ano ba ang kinakain mo? Kinakain mo sa iyong pinggan. Bakit di mo na lang tignan at tikman sa aking pinggan? Ang maang... Naghintay ka ba? Wala na! It's a prank! 1, 2, 3. 2, 3. Tama na! Sobra na! Mali! Tama na! Sobra na! Palitan na! Go! I'm so tired of playing with this boat.